Magandang araw mga kananay. Napakaganda nga ng panahon ngayon kaya napag-isipan nga namin na maglibot-libot sa aming mga kapitbahay. Mga kapitbahay lang din naman namin yung mga kamag-anak ng nanay ko. Eto nga at andito kami sa bahay ng aking lolo. Nakakatuwa nga at napakalinis ng kanyang bakuran. Nasa edad niya nga na 85 ay napapanatili niyang maayos at malinis ang kanyang kapaligiran. Eto nga at napakarami rin niyang mga tanim na mga gulay-gulay dito. Eto nga at binigyan pa niya ako ng bunga ng kanyang tanim na patola. Kaya naman pagka-uwi pa lang namin ay ayan, inasikaso ko na nga yung aming pangluto na pananghalian. Ibinibigay pa nga lang sa akin ito ay naisip ko na kaagad kung anong luto ang aking gagawin dito. Isa nga sa masarap na luto dito ay igisa at lalagyan nga natin ng miswa. Bukod pa nga doon ay talagang makakamura ka naman dahil sa murang halaga talagang magkakaroon ka na ng ulam. Nakalibre na naman nga ako sa aming pang-ulam. At ito nga ang sinasabing na kapitbahay ka lang ay nagkaulam ka pa. Kaya madalas kapag wala akong maibili at wala akong maisip na iulam ay nangangapit bahay muna ako. At natsyatsyempohan ko nga rin na kapag namimita sila ng kanilang mga tanim na gulay, makikitinor-tinor nga lang ako at makikipili-pilit. O kaya naman minsan ay kapag ka nagsusupot sila ay makikisupot-supot din ako ng mga nilang mga gulay para maidala naman nila sa pamilihan na gulay. At pagkatapos nga mamili at magsupot ng mga gulay ay pwede ka na rin mamili ng mga reject na pwede pa namang pag-ubrahin na ulam. Kaya naman kung hindi ka talaga maselan dito sa amin ay talagang hindi ka mawawalan ng pang-uulam. Balik na nga po tayo dito sa aking iniluluto. Nang makapaggisa na nga ako ng bawang at sibuyas ito at inilagay ko na nga rin kaagad yung ating patola at tatakpan ko lang at para magisa-gisang mabuti. At ayan, mukhang good mood nga ang mga kambal ko. Palibhasa kayo nalalaro sila ng kanilang mga ate at kuya. Kaya ayan, at libang na libang at tuwa naman. Wala nga pasok ngayon kaya ayan, at may nakakatulong na naman ako sa pag-aalaga ng aking kambal. Masarap nga sana kung miswa ang aking ilalagay kaso wala nga akong mapagbilhan dito malapit sa tindahan sa amin. Kaya ito at napag-isipan kong sotanghon na nga lang muna ang ilagay. Nang maigisa-gisa ko nga yung ating patola, ito at nilagyan ko na nga kaagad ng tubig. Medyo dinagdagan ko na nga rin yung sabaw dahil alam nyo naman yung aking mga anak ay mahihilig sa may sabaw. At dahil nga sotanghon ng ating ilalagay ay kakailanganin din talaga ng medyo maraming tubig. Kita nyo naman ang mga batang ito ay napagkakagulo ng mga ito. Sa ingay nga namin ay talaga namang magugulat ang kapitbahay kapag nanahimik ang aming bahay. Balik na ulit tayo sa aking niluluto. Ito nga at lalagyan ko na nga ng mga pampalasa. Lalagyan ko lang ng kaunting asin, bechin, at para nga plus lalong bumango yung ating niluluto ay lalagyan ko naman ng kaunting patis. Dahil iba nga rin talaga ang lasa at bangong nagdadagdag kapag ka may patis yung ating ginisang gulay. At dahil nga kumukulo naman na ito at lalagay na nga natin yung sotanghon. At ilulubog ko nga lang sa sabaw para mabilis namang maluto. Kaunting minuto na nga lang nating hihintayin at paluluto rin naman kaagad yung sotanghon. Hahalu-haluin ko lang din para naman magkahiwa-hiwalay yung mga sotanghon. Ayan, at dahil luto naman na yung ating niluluto, ito at titikman naman natin. At pagkatikim ko nga ay medyo matabang kaya ito dadagdagan ko lang ng kaunting asin. Hahalu-haluin ko lang ulit para naman matunaw yung nilagay nating asin. At tignan nyo nga naman mga kananay kung gaano kasarap. Amoy at tingin pa lang talagang mapaparami na naman ang siguradong mapaparami na naman ang aming kain ito. Ayan na mga kananay, ang mainit pa nga at umuusok pa na ating nilutong patola. Kain tayo mga kananay. Thank you Lord sa mga pagpapala. At hanggang dito na lang po muna mga kananay. Salamat po sa inyong panunood. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.